So ito na nga, na-release na ang One Piece Chapter 1092 na pinamagatang Tyrant Kuma's Rampage on the Holy Land o ang pagsugod ni Kuma sa banal na lupain ng mga mayayaman. Bago natin simulan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pakipindot na ang subscribe button at i-hit ang notification bell upang maging laging updated sa ating videos na ilalabas. At huwag ding kalimutan i-like at i-share ang ating video to help our community grow and more viewers will catch. Simulan na nga natin ang video dahil nakarating na nga itong si Kuma sa teritoryo ng mga mayayaman sa lupain ng mga banal, ang Marijoa. At dahil nga sa pagiging agresibo nitong si Kuma, inutusan ng mga Celestial Dragon ang kanilang mga kawal na pigilan ito. Ngunit alam naman natin na hindi ordinaryo si Kuma, which is ito ay kabilang sa mga malalakas kaya di nila ito napigilan. At nagpakawala pa nga ito ng Ursus Shock na kung naaalala nyo, ginamit niya ito kina Luffy noong kanilang unang tagpo sa Thriller Bark. Sa paggamit nga ni Kuma ng kanyang Ursus Shock ay naglikha nga ito ng malaking pinsala sa lugar. Dako namang sa di kalayuan may biglang dumating at nagtanong kung anong ginagawa ni Kuma na nagwawala pagkatapos umalis ng mga revolutionary army. At ito nga ay walang iba kundi si Sakazuki Akainu. Bagay namang tinapakan ng Celestial Dragon ang isang kawal dahil sa pagkamiserable at hindi nila napigilan ang nagwawalang si Kuma. At nagsisigaw nga itong Celestial Dragon kung bakit out of stock ang lobster, which is ito nga ang gusto nilang kainin nung gabi, na dapat hindi nila hinahayaan lumiit at kumonte ang supply ng kanilang pagkain. Tinapos na nga ng Celestial Dragon ang kanyang pagsasalita at sinabihan niya itong si Akainu na tapusin na si Kuma. At dahil nga hindi na makontrol itong si Kuma, sinabihan ito ni Akainu na dapat binura na siya at hindi na dapat nag-exist pa sa mundo. Sabay pa nitong pagsabi kung saan ba daw itong si Kuma pupunta at kanya itong sinugod na ginamitan niya ito ng kanyang kamao na nababalot ng magma o ang Hellhound. At tinamaan nga itong si Kuma sa mukha katulad ng pagkasuntok ni Akainu kay Whitebeard. At nagtaka nga itong si Akainu kung bakit may mga dugo pang lumalabas kay Kuma, which is siguro hindi pa talaga totally na ang buong pagkatao ni Kuma ay naging cyborg na. At meron pa din itong natitirang pakiramdam na tulad ng isang tao. Labis ngang nasaktan itong si Kuma sa pag-atake ni Akainu, dahilan ng pagkaripas niyang pagtakbo at pagkatakas mula kay Akainu. Dahilan ngang nagsisigaw muli ang Celestial Dragon kung nasaan na itong si Kuma at bakit nakatakas ito mula kay Akainu na kung saan paano niya matatawag na isang fleet admiral ang sarili niya, which is hindi nga ito pinansin ni Akainu. At nagsabi siya na si Kuma ay isa na lamang puppet at wala na ang lahat sa kanya. Kaya wala na ito sa katinuan. At dito nga ipinakita din ang flashback na pagkakadakip ng Blackbeard Pirates kay Jewelry Bonnie, ang anak ni Bartolomeo Kuma, kung saan hindi siya naniniwalang nag-offer ang kanyang ama na maging isang cyborg. Dagdag pa niya dito na alam niyang hindi siya kayang iwanan ng kanyang ama na nag-iisa. Sabi nga dito ni Akainu na kahit na ano pang sabihin ni Bonnie ay hindi na nga babalik itong si Kuma dahil nga si Kuma ay nag-volunteer na maging isang combat weapon. Pagkatapos nga ay nag-cut na ang scene at nailipat na sa Egghead Island kung saan patuloy ang pakikipagbakbakan ng pacifista sa Seabeast Weapon. At pinakita din na isa-isang nasisira ang mga imbensyon ni Dr. Vegapunk. At kasunod nga niyan ay marami na ngang nakapasok na mga marines sa Egghead Island. Kasabay nga nito ang pagdating ni Kizaru sa Labo Base kung saan matutunghayan nga natin ang laban Luffy versus Kizaru. Sino nga ba ang madadaig? At dito nga makikita natin na si Luffy ay nakapag-transform na into Snake Man. At nagulat nga itong si Kizaru sa lakas at tindi ng binibitawan na atake ni Luffy. Kung saan napaisip nga siya na si Luffy nga talaga ang nakatalo kay Kaido. Dito nga sinabi ni Kizaru na malakas si Luffy. At tinanong pa niya ito kung bakit pinoprotektahan ni Luffy si Vegapunk. Ang sagot nga dito ni Luffy ay bakit nyo papatayin si Apple Gramps. Dito nga ay biglang lumipad ng malayo itong si Kizaru at sinabing ayaw niyang patayin si Vegapunk dahil kilala niya ito matagal ng panahon ang nakakalipas. At bigla nga itong nagpakawala ng lightning speed power kick na dahilan ng pagtilapon ni Luffy.
at tumama sa Vega Force 1 na dahilan ng pagkawasak nito at nabitawan ang Sunny. Nawasak ng tuluyan ang pinapangarap na robot ni Dr. Vegapunk. Dito nga napasigaw si Franky kay Luffy at tiningnan kung okay lang ang Sunny. Sinabihan niya din itong si Kizaru na isang scam. Sa pagkakataon ngang ito, nagkita si Bonnie at Kizaru. At inasar pa nga ito ni Kizaru kung saan ay lumaki nga itong si Bonnie na ang kabataan daw ngayon ay mabilis lumaki. Sinabi nga ni Bonnie kay Kizaru na inutusan siyang patayin si Vegapunk. Kaya binalaan niya itong si Kizaru na huwag humarang sa kanyang gagawing misyon. Inugod nga nitong si Bonnie si Kizaru dahilan nga ay nagbago na ito ng kanyang misyon at nang hindi niya ito tinamaan, sumigaw si Franky kay Bonnie na lumingon sa kanyang likod at nagpakawala ng lightning kick power si Kizaru, bagay namang tinamaan itong si Bonnie. At sa mabilisang pangyayari, nagpakawala din ng beam itong si Franky patungo kay Kizaru at bigla naman naglaho itong si Kizaru. Sa kabilang banda naman sa loob ng Labo Face Control Room, dahil sa kataninuhang taglay ni Dr. Vegapunk, nalaman niya ang secret code para nga ma-disable itong barrier. Tinanong nga niya itong si Franky kung bit-bit pa ba ng Vega Force 1 ang kanilang ship. Papasagot pa lang si Franky ay biglang dumating si Kizaru sa kinalalagyan nila Usopp at Vegapunk na siyang ikinagulat nilang dalawa. At sinabi nga ni Kizaru na ang kanilang plano ay hindi na magtatagumpay pa. Dagdag pa nga niya na hindi na makakarating ang robot dahil sa kanyang ginawa dito. Dahil sa misyon nga ni Kizaru na paslangin si Vegapunk, sinabihan nga niya ito na mahirap para sa kanya ang misyon, ngunit ito ay utos ng nakakataas. Nang di kung ano-ano ay biglang dumating si Luffy na naka Gear 5 at dinakma ng kalaki-laking kamao ni si Kizaru at laking gulat naman nila Usopp at Vegapunk dahil nga sa gadambuhalang transformation ni Luffy na parang singlaki ng mga Elbaf. Sinabi nga dito ni Luffy na merong guts itong si Kizaru na patalsikin siya sa labas ng barrier at makadalawang beses nga niya itong dinaanan na ang akala pa niya ay mamamatay na siya. So ayun na nga, dito na magtatapos ang full chapter review ng One Piece 1092. Abangan pa natin ang mga susunod pa na kabanata. Ano nga ba ang susunod na mangyayari sa next chapter, Luffy versus Kizaru? Para sa inyo, anong tingin nyo sa full chapter 1092? Mag-comment lang sa comment section sa ibaba nitong video. Maraming salamat sa panonood. One Piece!